Okay, good morning. So, support and resistance. Yung pinakasimple. Paano pa simplehin? So, eto, monthly. Huwag na tayong tumingin dito. Huwag tayong tingin yan. Huwag tayong titingin yan. Titingin lang tayo sa present at saka yung susundan. Every time frame na maglalagay tayo ng support and resistance, titingin lang tayo dun sa pinaka-present at saka dito sa sinusundan. Kasi bakit? Itong sinundan, nag-react na to sa mga previous candles. So, huwag na nating intindihin ito. Ito na ngayon nagbibigay ng idea sa atin. Di ba? Itong candlestick na to, nag-react na to dito eh. Nag-react na yan dyan. Ayan o, nag-react na dito. Nag-react na dito yan. Lagi yan. So, kaya, again, ito lang ang iintindihin at saka ito. Itong number 1 at itong number 2. The rest, wag na nating intindihin sa monthly. Pagdating naman ng week, ito na lang. Ito, at saka itong dalawa na to. Ay, itong isa na to pala. Ulitin ko ha. Pag weekly naman, itong candlestick na to at saka ito na lang. Yung iba, wag na nating intindihin. Kasi nag-react na ito. Ito, nag-react na to sa mga candlestick na to. Binigyan niya tayo idea kung saan siya nagre-react. Laging nagre-react. So, wag nun nang intindihin ito. Yung mga huli. Basta yung 1 and 2 ng weeks. 1 and 2 ng month, 1 and 2 ng weeks. Pag daily, so, ayan. Ito na lang. At ito. Kasi magugulat ka, pag baba mo ng daily, meron na yung mga yan. Dahil nga, nasa higher time frame. So, 1 and 2, yun na lang. Okay, balik tayo ng monthly. So, lagyan na natin ito. Ayan. Dito, pangalawa, ay yung, ayan. Ibinase ko sa 1 ha. Dito sa 1, binase yan. 1. 1 and 2. So, sa 1 ko binase yung line sa body ng 1. O, yun. O, monthly yan. Yellow. Kasi, dito ko binase, tapos ginawa kong solid kasi binase ko naman dahil yung price ng July nasa ibabaw. Support siya. Tapos itong itaas na to. So, doon ko ilagay. So, dahil yung price nasa ibaba, ayun yung price, ito yung line, ito yung price sa baba. Gagawin ko tong properties. Yan. Long dotted line. Yan. So, yan na ngayon yung monthly. So, baba tayo na weekly. So, ito lang at itong intindihin natin ha. So, kung maglalagay ako ng line dito, so ano pwede kong line dito sa ano to? Tama kayo, subjective. Gusto kong meron line sa puntot, meron line sa body na open, meron line sa body na close, at sa high. So, kasalukuyan, andito yung price, halos kapantay nung close nung last week. Ito naman, kung lalagyan ko, ito na yung months. Kaya kahit hindi ko lalagyan to, kasi ito na hindi na butas yung monthly support ko. Pero kung gusto kong lagyan ito, pwede rin. Subjective nga siya. Lagyan natin yung open nung weekly na to.
So, since yung price nasa taas, ito ngayon is another support. Kaya nga lang, hindi siya yellow since nilagay natin sa weekly o medyo kunin natin para kitang-kita. Solid line, lagyan nyo ng uncheck nyo yan, tapos tanggalin nyo yung monthly. Ayun. So, ayun siya. Para kitang-kitang blue. So, ito ngayon, huwag nyo nang tingnan to, ha? Ito lang, tinitingnan ko ngayon. Lagyan natin yung close nung last week ng blue din. Ayun, lagyan natin. Blue, yung saktong-sakto lang. Oh. Properties. Oh, long blue line. Kasi, ayun yung price, nasa ilalim pa siya. Tapos, lagyan din natin yung buntot. Pwede yan. Yung pinaka-high, pwede yan. Properties, tingnan natin, visualization, o yun. So, ito, wag nyo na munang intindihin. Ito lang. Ito kasi pwede rin dito. Kaso nga lang, sige, lagyan na rin natin. Yung ibaba. O yan, lagyan na rin natin. Kaya lang, yan. Pero pwede nyo na talagang tanggalin yan kasi malayo na siya eh. Ito na yung monthly, nakaharang na yung monthly. Masyado lang gugulo eh. Pero pwede. Subjective nga siya. Okay, daily. Yan. So, dito ka lang tumingin. Ito. Saka dito. So, itong candlestick na to, saan nag-react? Diba? Ito yung unang-unang magre-react siya eh. O, lagyan mo ngayon. Yan. O, diba? Dito kanina, nag-react siya. Hindi sakto ha, pero nag-react. Ayan. Dahil doon sa rejection na yan. Ito dito rin nag-react pero hindi mo nalalagyan itong daily na to kasi ito na yung monthly. Ayan, andyan na yung monthly. Tinamaan na ng monthly. Huwag mo nang lalagyan. Ito na lang ang lagyan. Kung gusto mong lagyan, pero again, since malayo na yan, parang useless na yan. Ganun. So, ito, meron ng weekly. Kung gusto mong iayos ng konti, ayun. Pero ito ngayong blue na to, nanggaling sa weekly. Ngayon, itong mga buntot na to, itong buntot na to, kung gusto mong lagyan, dahil litaw siya sa daily, yun, pwede mo lagyan, daily. Properties. Yan. Yan. Natanggal na natin visualization. Yan. Para hindi Ayan siya ngayon. Okay. Monthly. O, diba? Yun lang. Ito lang. Tsaka itong dalawa na to. Yun lang. Weekly. Ito lang. Ito lang. Yan. Ito lang. At saka ito. Huwag nyo na intindihin to. Huwag nyo na intindihin to. Kasi itong mga present candles at saka yung susunod nito, nag-react na yan eh. Nag-react na. So sa ngayon, andito yung price. Dito muna tayo kung asan yung pinakamalapit na support na resistance. Since higher time frame tayo kumukuha, nakukover niya kasi halos lahat yan. Lower time frame tayo. Dito muna, weekly, tingnan nyo. So, di ba, ito yung price. Dito, naglagay tayo dito na. So, ito ngayon, itong zone na to, lumalabas ito, resistance. Ito, kagabi, di ba, yun, itong zone na to, lumalabas ito, support. Hindi lang yung line. So, dahil lumabas na yung weekly, tsaka yung monthly, makikita nyo na yan. Daily. So, dito, ngayon, makikita na ito pumupunta ngayon doon sa resistance line na weak at saka
day. So, ibig sabihin, itong zone na to ay lumalabas na resistance. Galing siya dito sa rejection dito, tsaka dito. Lumalabas ito ngayon ay zone ng support. Ito, zone ng resistance. Yan, yung buo na yan. At yung price nandiyan. Ito ay solid line dahil yung price nito nasa ibabaw. Ito ay long dotted lines dahil yung price nito ay nasa ilalim. Kasi resistance siya, support ito. Ngayon, checkin nyo. O, di ba, naglagay tayo dito. O, dito, nag-react dito. O, ayan o, dito. Ito, nag-react ito dito. Tapos, ito, nag-react to, no? Ayun, o, bumabalik. Tapos, ito, nag-react din dito, di ba? Ito, nag-react diyan. Ito, binutas. Tapos, nag-retest. Ayan o, nag-react. So, dito lang tingnan mo na. Para hindi ka na malito, huwag mo nang tingnan yan. Pero, pag checkin mo mabuti yan, nag-react yan. O, yan o. Ayun yung blue, di ba? O, dito, nag-react o. React. Pero ikaw, kung nalilito ka, huwag mo nang tingnan. Basta yung present at saka yung susunod na candle, sinundan na candlestick, ang tingnan mo lang. Okay ka na nun. Yun ang pinakasimpleng paglalagay ng support ng resistance. 4 hours, sabihin na natin. O, yan, 4 hours. So, 4 hours. Ito rin, ito. Ito, tsaka ito. Kasi, ayun na iba, oh. Nakapwesto na, galing ng monthly, weekly, and daily. Mas significant yun kaysa dito sa lower time frame na 1 hour. Pero lagyan natin ito. So, since nasa hour yan, lagyan natin ng green. Or lime. Tapos, visualization niya, hours lang. Ito, ganun din. Yan. Green din. Yan. Ibig sabihin, yung price nasa ibabaw na nung support ng green. Oh. Yan. Galing siya sa pag-bounce dito sa area na to. Okay. So, properties, visualization. O, yun. Ganun lang. Ito yung pinakasimpleng paraan. Kumbaga, ito, 4 hours lahat ito eh. Huwag mo nang tingnan to. Kasi bakit? Nakapwesto na yung support and resistance niyan na nanggaling sa higher time frame. So, si higher time frame na yung tumulong sa'yo para hindi ka na humanap dito ng maraming touches. O, ayan o, nag-touch doon, no? Nag-touch diyan. Ayan o. Siya doon na natin kinuha sa higher time frame. O, yun, no? Nag-touch doon. Nag-touch dito. Kaya ito lumalabas sa zone, di ba? Ayun o. Ito, ganun din. Ayan na, nag-touch diyan o. O, nag-touch dito. So, may hirapan ka kasi pag sa lower time frame. Kaya ganun yung gawin nyo. Yung present candle, tapos yung sinundan. Yun lang. Safe na. Support na resistance. Tapos, every time na gumagalaw yung price, tulad nito, ito ngayon, nandito siya sa ibabaw. Kung ito ay tataas, o mag-out ka na dito. Mag-entry ka dito, stop loss sa baba, TP dyan. Bakit? Kasi merong support dito, yung SL mo sa ilalim. May resistance dito, o yung TP mo dito, bago dumating dyan. O, bakit ka nag-entry dito? O, kasi ka be-break out. O, nasa 4 hours tayo. O, baba tayo ng 1 hour. O, ito. Ano yung requirements bago mag-entry? Yung isa pang tanong. O, di ba? Nag-break out dito sa support na to, more than 50%, and then nag-retest. Ayan, retest. O, 1 hour yan. O, baba pa tayo ng 15 minutes. O, ayun. O. Breakout, retest, rejection,
confirmation, mas nagiging fine. O, the entry, stop loss, TP sa taas. Ulitin ko. O, yan. Pinaliit ko lang. Breakout, retest, rejection, confirmation, entry, stop loss, TP. Okay. Good morning and thank you very much.